Brother Joseph, ang akala ko sasabihin niya, nung pinangarap ko ni Pastor yung pasis-pas, naalala ko yung pas. Yun lang. Amen? Hallelujah. Noong 1949, ang bansang Germany ay nahati sa dalawa. West Germany at East Germany. Amen? Yung West Germany ay naging Federal Republic, kung saan naging kakampi nila ang Estados Unidos. Samantalang yung kabila, ang East Germany ay naging Democratic Republic, kung saan sila ay naging control ng Soviet Union o yung naniniwala sa komunismo. Pati yung City of Berlin ay nahati din, nilagyan ng pader para maging border. Ngayon, may pangyayari na yung mga taga East Germany ay tinipon ng kanilang mga basura, sinakay sa malaking truck, tapos dinala sa border at tinapon yung mga basura mula sa kanila papunta sa kabilang banda ng pader sa West Germany. Diba? May hangganan, may pader, nagtipon sila ng basura, tapos tinapon nila doon sa kabila. Nang makita ng mga taga West Germany, ang ginawa ng mga taga East Germany ay gusto nilang gumanti pero pinag-isipan muna nila. At nang makapag-isip-isip sila, sa halip na basura ang itapon nila sa kabila, ang ginawa ng mga taga West Germany ay nag-ipon ng iba't ibang grocery items tulad ng mga delata, tinapay, at gatas. Tapos nilatag nila sa east side, doon sa east border ng Germany, at nilagyan nila ng ganitong pahayag statement. Ang nakalagay ay ganito: you can only give what you have. You can only give what you have. Ang maibibigay nyo lang ay kung anong meron kayo. Binigyan nyo kami ng basura dahil basura ang meron kayo. Pero kami, dito sa West Germany, masagana kami. Ito ang meron kami. Kaya ito ang ibinibigay namin sa inyo. Kaya pagtapos nun, amen, naakit ang mga taga East Germany, marami sa kanilang tumakas papuntang West Germany dahil masagana pala doon. Yun pala ang meron sila doon. Ngayong gabi, mga kapatid, we can only give what we have. Ang maibibigay lang natin ay kung anong meron tayo. Amen? Kung bakit ko po yung ginawang introduction ay dahil ang Diyos ay merong hinahanap sa bawat isa sa atin. Merong hinahanap sa bawat mananampalataya. Sino mananampalataya ngayong gabi? Sa bawat tumanggap sa Panginoong Hesus. Sinong tumanggap sa ating Panginoong Hesus? May hinahanap ang Diyos sa atin. Sa'yo, tayo na nagsasabing mananampalataya at tumanggap sa Panginoon. Amen? Ang tanong, mga kapatid, ay makikita kaya ng Diyos ang hinahanap niya sa atin? O may papakita ba natin ang hinahanap ng Diyos sa atin? Amen? Ang sagot, mga kapatid, ay may papakita natin sa Diyos ang hinahanap niya sa atin kung meron tayo nun. Pero kung wala tayo nun, hindi natin maipapakita sa Diyos o wala siyang matatagpuan sa atin dahil nga wala tayo nun. Amen? We can only give what we have. We can only show what we have. May bibigay lang natin kung anong meron tayo. May papakita lang natin kung anong meron tayo. Ano ba yung tinutukoy ko? Amen? Na hinahanap ng Diyos sa atin. Pakinggan nyo, mga kapatid, ang sagot ay bunga. Fruit. Bunga. Basahin natin ang ating main text, Luke chapter 13, verses 6 to 9. Pagkatapos, ikinuwento ni Jesus ang talinghaga na ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa ubasan niya. Pinuntahan niya ito upang tingnan kung may bunga, pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng kanyang ubasan, 3 taon na akong pabalik-balik dito para tingnan kung may bunga na ang igos na ito, pero wala pa akong nakikita kahit isa. Putulin mo na ang punong iyan. Sayang lang ang lupang kinatatayuan yan. Verse 8, ngunit sumagot ang tagapag-alaga, hayaan nyo na lang po muna ang puno ngayong taon. Buhukayan ko po ang palibot nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling magbunga sa susunod na taon. Kung hindi pa rin, saka natin
putulin. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay sandaling manalangin ngayong gabi. Panginoon, marami pong salamat o Diyos sa gabing ito. Sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito, Panginoon, maraming salamat sa mga pangangaral ng iyong salita, lalo na o Diyos, ang mga solidong doktrina, mga solidong aral, Panginoon, na mga katotohanan o Diyos na hindi mapapalitan na kailangan naming mapakinggan at matanggap. Tulungan mo bawat isa, hallelujah, sa pangunguna ng banal na Espiritu, personal kang mangusap at magpakahayag sa bawat isa, humipo ka ng mga puso, kumumpikta ka ng mga puso, magtuwid ka ng mga puso ngayong gabi, magpasakop kami sa iyo, Panginoon, sa nais mong gawin na sa aming buhay. Kami, O Diyos, ay tulungan mo na magkaroon ng bunga. Marami pong salamat, ito pong aming panalangin na sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! Sabi sa Luke chapter 13 verse 6 sa NIV version, then he told this parable, a man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. Ang sabi ay look for fruit. Amen? Kaya yun ang pamagat ng aking pangaral, God is looking for fruit. Ang Diyos ay naghahanap ng bunga. Amen. Ngayong gabi mga kapatid, salamat sa mga dumalo. Hallelujah. Nawa ay ipaunawa ng banal na Espiritu sa bawat isa ang pangaral na ito. Kailangan po natin itong mapakinggan. Amen. Nais tayong ayusin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong gabi, hallelujah, nawa ay pagtapos ng pangaral na ito ay magkakaibigan at magkakapatid pa rin tayo sa Panginoon. Amen po ba? God is looking for fruit. Ang tanong mga kapatid ay meron kayang makikitang bunga ang Diyos sa atin? Amen. Meron kayang makikitang bunga ang Diyos sa atin? Amen. Una, God is looking for fruit. Amen. Sa ating binasa ng mga talata, ito ay isang parable, talinghaga. Amen. Gumagamit ng mga istorya para ipaliwanag ang isang katotohanan. Luke chapter 13 verse 6, pagkatapos ikinuwento ni Jesus ang talinghaga na ito. May isang taong may tanim na puno ng igo sa upasan niya. Pinuntahan niya ito upang tingnan kung may bunga, pero wala siyang nakita. Ang tao na tinutukoy dito ay kumakatawan sa Diyos. At ang puno ng igo sa ubasan na tinutukoy dito ay kumakatawan sa dalawa. Amen? Actually, ito ay tumutukoy sa Israel. Ikalawa, ito ay tumutukoy sa atin na mga mananampalataya individually. Amen? Ang sabi sa binasa natin mga kapatid ay pinuntahan ng Diyos ito upang tingnan kung may bunga. Ngayong gabi mga kapatid, Pastor, ano ba yung bunga na yan na sinasabi mo kanina pa? Ano ba yung bunga na yan na hinahanap ng Diyos sa atin? Na nakalagay, amen, sa talatang ito. Hindi po ito yung bunga ng ating pagpapagal sa trabaho. Hindi rin po ito yung bunga ng ating pagsusumikap sa pag-aaral. Hindi rin po ito yung bunga ng ating pagpupuyat kaka-Facebook at kakalaro ng online games. At lalong-lalo na hindi rin ito bungang araw. Ang bunga na tinutukoy dito ay una, bunga ng pagsisisi. Ikalawa, bunga ng pagtalikod sa kasalanan. Ikatlo, bunga ng pamumuhay sa katwiran. At ikaapat, bunga ng pagbabago ng buhay. Ang tanong mga kapatid, meron ba tayong mga bunga tungkol sa mga nabanggit? Bakit ko tinatanong? Dahil yun ang bunga na hinahanap ng Diyos sa atin. Sabi ulit sa talatang 6, pinuntahan ng Diyos ito upang tingnan kung may bunga. Bakit naghahanap ang Diyos ng bunga? Why is God looking for fruit? Una mga kapatid, because fruit authenticates our relationship with Jesus. Ang bunga ang nagpapatunay kung meron talaga tayong relasyon kay Jesus. Marami ang nagsasabi na kilala nila si Jesus. Tama po ba? Amen. Kaya lang mga kapatid, sa labi lang at sa pangalan lang. Pero ang totoo, wala talagang tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Paano ko nasabi? Dahil sa bunga.
Amen? Kakasabi ko lang kanina mga kapatid, ang bunga ay pagsisisi, paglayo sa kasalanan, at magsisimula siyang mabago ang buhay. Yun din ang sabi ng Bible sa 2 Korinto, Kabanata 5, Talata 17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Sabihin niyo nga, binago na siya. Binago na siya. Sino kaya yung siya na yun? Amen? Ang tinutukoy dito mga kapatid ay yung mga tinanggap ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Amen. Kapag tinanggap natin si Jesus, tayo ay na kay Jesus. Amen. Nasa Kanya. At kapag tayo ay na kay Jesus, nagkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya bilang Panginoon ng ating buhay. At mapapatunayan mga kapatid na tinanggap ka natin si Jesus, may relasyon tayo kay Jesus kung wala nang dating pagkatao natin at nabago na ang buhay natin. Yun yung bunga na hinahanap ng Diyos sa atin. Yun yung bunga na magpapatunay ng ating relasyon sa Panginoon. Amen? Marami ngayon, mga kapatid, I need to preach this, may suot-suot na kwintas na krus. Yung iba naman ay nagpatato pa ng krus. Yung iba naman, ang pinatato ay yung mukha. Mukha daw ni Jesus. Amen? O yung mukha ng Nazareno. Pero alam niyo ba na marami sa mga may tattoo ng krus at mukha ng Nazareno nasa kulungan? O nagsisinungaling lang si pastor? Pansin niyo ba yon? Kung sino ba yung mga may tattoo na krus, may mukha ng Nazareno, sila yung nasa kulungan. Bakit sila nasa kulungan? Kasi gumawa ng krimen. May krus, yung mukha ni Jesus daw, yung daw ay mukha ni Jesus, o mukha ng Nazareno, pero nasa kulungan. Totoo yun mga kapatid. Bakit ko nasasabi ito? Nung ako'y nakatira pa, amen, sa squatters sa Mandaluyong, sa Addition Hills, yung mga adik, magnanakaw, mamamatay tao, sila ay may tattoo ng krus at mukha ng Nazareno sa katawan, sa balikat, sa dibdib, sa likod. Nakikita ko dahil madalas, amen, di ba alam yun? Kaya di ko alam, ako kasi ay napatira nga doon squatters sa Mandaluyong. Madalas itong mga tao ito, kapag lumalabas, yung topless na kaubad, para tumambay. Di ba, yung kwentuhan sila, tapos yung iba sa kanila nakaubad. Kaya kita mo, yung kanilang yung kanilang katawan. Kita mo yung mga nakatato sa kanilang katawan. Amen? Hallelujah. Tapos, napansin ko rin mga kapatid, yun nga, kapag magdadamit sila, paborito na lang isuot, yung may damit na may mukha daw ni Jesus. Pero nga, ang laking pagtataka ko, sila yung mga adik. Magnanakaw, mamamatay tao. Parang wala ata bisa yung tattoo at yung damit. May tattoo lang sila, pero walang tunay na relasyon sa Panginoong Hesus. Hindi talaga nila kilala kung sino si Jesus. Amen? Kakatapos lang ng translasyon, mga kapatid. Amen? Hindi ko ito sinasabi para manira, pero may mga video na lumalabas. Na yung iba, habang nagpapahinga sa prosesyon, nagpe-vape muna. Siguro pampatibay ng katawan. Pagkatapos, kasi bata may baon pa ng gin, di ba? Bigat eh. Inom muna ako ng energy drink para makabuhat ulit. At yung iba siguro doon, mga kapatid, napapamura pa. Pero nandun sila sa posisyon, isang religious position. Bakit napapamura? Kasi gitgitan eh. Tulakan. Yung iba natatapakan yung paa. Diba? Nasisiko, nadadaganan. At kapag natapakan yung paa, aray! PI! Tandaan lang! Sisinungaling si pastor? Sino sa inyo nagmumura pa rin hanggang ngayon? Hindi ka na dapat nagmumura dahil ang na kay Jesus ay binago na siya. Amen po ba? Sabi ko, hindi ka na dapat nagmumura. Dahil sabi mo kanina, na kay Jesus ka na. Ang na kay Jesus, wala nang dating pagkatao, binago na siya. Kasama doon ang pagmumura. Pastor, kapag nagugulat lang. Kahit kapag nagugulat ka,
Hindi na dapat pagmumura ang lumalabas sa iyong bibig. Amen po ba? Nandiyan pa po kayo? Sabi ko kayo na, pagtapos ang preaching na ito, magkakapatid pa rin tayo. At hindi lang mga salita, kundi pati pag-uugali ay kasama sa binabago ng Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ganito na kasi talaga ako maldita talaga ako. Ha? Amen? Mga kapatid, ang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Amen po ba? Pati yung ating pagiging maldita at maldito ay dapat nawawala na. Ang sabi ko, pati yung ating pagiging maldita at maldito ay dapat nawawala na. Sa bunga makikita kung ang isang tao ay may relasyon sa Panginoong Hesus. Ikalawa, mga kapatid, fruit is the evidence of being a Christian. Sino mga Kristiyano ngayong gabi? Praise God. Kaya lang pakinggan mo ito. Ikaw na nagsasabing ikaw ay Kristiyano o Christian. Marami kasi ngayon na nagsasabi na sila ay Kristiyano. Madali kasi yun mga kapatid. Sabihin mo lang na ikaw ay Kristiyano, napakadali. Pero gusto kong malaman ninyo na hindi lahat ng nagsasabi na sila ay Kristiyano ay tunay ng Kristiyano. Paano malalaman na sila ay tunay na Kristiyano? Sa bunga ulit. Amen. Matthew chapter 7 verses 16 to 18. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan? O ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Pansinin niyo mga kapatid ang unang sinabi. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Amen. Amen? You shall know them by their fruits. Sa bunga makikilala kung sino talaga ang mga tunay na Kristiyano. Amen? Kapag sinabing Kristiyano o Christian, mga kapatid, kinakatawan natin ang Panginoong Hesus. Amen? Sabi nga dyan sa inyong harapan, the Christian is representing Christ in his or her life. Amen? Ang Kristiyano ay kanyang nire-represent si Kristo sa kanyang buhay. Kaya nandun yung salitang Christ sa Christian. Amen? Parang ganito yung mga kapatid, yung mga tao o mamamayan sa Malaysia, nire-represent nila ang Malaysia. Kaya ang tawag sa kanila ay Malaysian. Yung mga tao o mamamayan sa Indonesia, nire-represent nila ang Indonesia. Kaya ang tawag sa kanila ay Indonesian. Tayo naman, na mga tumanggap kay Jesus at mamamayan ng langit, nire-represent natin si Jesu Kristo dito sa lupa, kaya ang tawag sa atin ay Christian. Naunawaan po ba? Amen. Ngayon, paano natin marirepresent ang Panginoong Hesus? Sundan nyo ito mga kapatid, paano natin marirepresent ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating buhay? Yung panlabas na nakikita, ulitin ko, yung panlabas na nakikita, kasama dito yung ginagawa, sinusuot, at sinasabi. Amen? Halimbawa, mga kapatid, ang Malaysian ay makikilala mo na sila ay Malaysian sa kanilang pagkilos, pwede, sa kanilang sinusuot, at sa kanilang sinasabi. Amen? Nabasa ko, isa sa mga kaugalian ng mga Malaysian ay kapag magbibigay o tatanggap ng isang bagay, ang gamit nila ay dalawang kamay. May bibigay sa dalawang kamay, kapag tatanggap sila, dalawang kamay. Kaya kapag nakakita siguro tayo ng gano'n, ay, siguro Malaysian yan. Dalawang kamay ang gamit sa pagbibigay at pagtanggap. Amen? Kapag Chinese naman, makikita sa kanilang itsura, madali lang, singkit ang mga mata. Amen? Chinese siguro ito. Chinese ito. Amen? Kapag Filipino naman, mahilig mangontrata. Biro lang. Amen? Kapag Filipino, kahit may bagyo, amen, nakangiti pa rin. Pilipino yan. Piruin mo, yung baha hanggang dito, tumapat lang yung camera sa kanya, kumakaway. Pero yung baha hanggang dito, di ba? Yun ang mga Pilipino Ang mga Pilipino, mga kapatid, resilient. Amen? Yung madali silang bumangon. Amen? Ano man yung mga unos, kalamidad na dumadating sa kanilang buhay. Amen? Alam nyo mga kapatid, ganon din sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Hindi sapat na sinabi lang natin na tayo ay Kristiyano na nga tayo. Mapapatunayan sa ating itsura.
Ulitin ko, mapapatunayan sa ating itsura. Amen. Kamusta ang iyong itsura? Itsurang Kristiyano ba? Amen. Mapapatunayan sa ating kilos, mapapatunayan sa ating suot. Amen. Bakit kailangan nakikita, mga kapatid? Dadaanan natin lahat yun mamaya. Bakit kailangan nakikita? Dahil ang nakikita ay ebidensya. Uy, alam mo ba? Siya yung nagnakaw ng bag mo. Paano mo mapapatunayan na siya ngayon? Kapag may pinakitang ebidensya. Ito, nakuha na ng CCTV. Diba? Kapag nakita na sa CCTV, wala na yun, wala nang kawalayan. Tapos ang usapan. Oo nga, ikaw nga yung nakita sa CCTV. Ikaw yung kumuha ng bag. May ebidensya. Pero kapag walang ebidensya, walang patunay. At ngayong gabi, mga kapatid, ang ebidensya ay nakikita. Walang ebidensya na hindi nakikita. Ang ebidensya ay nakikita. Ganon din ang bunga. Ang bunga ay nakikita. Amen. Sino sa inyo ang tumingin sa puno, tapos grabe yung puno na ito, invisible yung mga bunga. Hindi, ang bunga nakikita. Amen po ba? Paano malalaman at mapapatunayan na ang isang puno ay mangga? Tignan mo ang bunga. Tama ba? Hindi mo titignan sa ugat. Puno ng mangga. Hindi, tignan mo ang bunga. Amen? Nakikita ang bunga. Ang bunga, ang ebidensya. Ang bunga ang magpapakilala. Ang bunga ang magpapatunay kung yung puno ay puno ng mangga. Mga kapatid, malalaman natin na tunay na Kristiyano, amen, sa pamamagitan ng bunga. Amen? Umpisahan natin sa itsura. Alam niyo, mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, hindi na nagpapatato. Salamat sa isang nag-amen. Tumahimik ata. Ang tunay na Kristiyano, hindi na nagpapatato. Kung may tattoo ka, bago ka makakilala sa Panginoon, ayos lang yon. Pero pagtapos mong tanggapin ng Panginoon at magpapatato ka, hindi na kailangan. Kahit Jesus pa ang ipatato mo. Pastor, Jesus naman yung Jesus. Hindi, mga kapatid, hindi yun requirement sa pagiging Kristiyano. Ito pa, pakinggan mo kapatid, isa pa, yung paghihikaw sa tenga ng mga lalaki. Wag na amen, ouch na lang. Yung paghihikaw sa tenga, sinong mga lalaki ngayong gabi? Amen. Mga kapatid, ang tunay na mga Kristiyano na lalaki, hindi dapat naghihikaw. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Ang hikaw sa tenga ay para lang sa mga babae. Alam niyo yan, di ba mga kapatid? Alam niyo yan. Kahit hindi gamitan ng Bible, alam niyo ang hikaw para sa mga babae. Tama po ba? Amen. Diba? Meron ba sa inyo nung ikaw ay nanganak, alam mong lalaki? Ay, lalaki, hikawan natin. Hindi, alam mo yan, kapatid ko sa Panginoon. Ang hinihikawan lang ay babae. O bakit mo iniiba? Amen? Dahil yun ay para sa babae, hindi yun dapat sinusuot ng lalaki. Deuteronomy chapter 22 verse 5, hindi dapat magsuot ng kasuotang panlalaki ang mga babae o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae katulad ng hikaw. Dahil kinasusuklaman ng Panginoon na inyong Diyos ang gumagawa nito. Kasama din dito mga kapatid, yung lalaki na nagko-cross-dress, nagsusuot ng kasuotang pambabae, sabi kinasusuklaman ng Panginoon na inyong Diyos ang gumagawa nito. Diyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Isa pang dahilan, bakit hindi dapat nagsusuot ng hikaw ang lalaki ay dahil yun po sa Bible mga kapatid, ang pagsusuot ng hikaw sa mga lalaki lalo na ay tanda ng pagiging alipin. Exodus 21:5-6. Ngunit kung sasabihin ng alipin na minamahal niya ang kanyang amo, ang asawa at mga anak niya, at hindi niya gustong lumaya
dadalhin siya ng amo niya sa harapan ng Diyos doon sa may pintuan o hamba ng lugar na pinagsasambahan. Bubutasan ng amo niya ang isa sa tainga niya at magiging alipin siya ng amo niya magpakailanman. Sinong gustong maging alipin ngayong gabi? Alam mo? Ang pagsusuot ng hikaw, lalo na sa lalaki, ay tanda ng pagiging alipin sa Bible. Amen? Mga kapatid, ito'y may symbolism. Tayong lahat ay alipin ng kasalanan noon. Pero pinalaya na tayo ng Panginoon sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya bakit ka maghihikaw pa? Pag sinabing ikaw ay naghihikaw, di ba? Ang pinapalabas ito ay, hindi, ayoko nang lumaya, gusto ko na lang maging alipin ng amo na yan. Sino amo yun? Amen? Alam nyo mga kapatid, habang ginagawa ko ito, sabi ko, totoo ito. May mga kabataan sa Mandaluyong na nung sila'y tumalikod sa Panginoon, nag-backslide, makalipas lang ilang buwan, mga nagpahikaw sa tenga. Mga lalaki yon. Alam nyo mga kapatid, ganun din. Yung mga kasama nating lalaki dito sa church na nag-ministry pa noon, nung tumalikod, ayon sa isang disciple, siya ang source, may hikaw na rin daw ngayon. Sabi ko, ginagawa ko to, grabe, totoo. Powerful ito. Talagang gumagana hanggang ngayon. Amen? Ang galing ng Bible no mga kapatid. Sabi ko, oo nga no. Yung mga nagbabackslide, hindi nila namamalayan, bumabalik na naman sila sa pagiging alipin. Alipin ng kasalanan. Amen. At ang unang ebidensya, paghihikaw. Hindi naman yung tinuro ng church. Saan nila nadampot yun? Saan nila nakuha yun? Amen? Kung sila yung lumabas na sa church, amen. Hallelujah. Ginagawa ulit ng kaaway, isa sa mga unang ebidensya ng kanilang pagkalipin ay ang pagsusuot ng hikaw. Amen? Hallelujah. Isa pa mga kapatid, kung bakit hindi dapat naghihikaw ang lalaki. Alam nyo kung bakit hindi dapat naghihikaw ang lalaki? Dahil hindi naman naghihikaw si Jesus. Sino sa inyo makapagpakita sa akin na hikaw si Jesus? Si Jesus ay lalaki at wala siyang hikaw. Ulitin ko, sinong Kristiyano ngayong gabi? Ang Kristiyano, nire-represent si Jesus. So paano nire-represent mo si Jesus na walang hikaw kung ikaw ay may hikaw? Parang taliwas naman ata. Nandiyan ba po ba kayo? Amen? So, tapos na tayo doon. Pagtapos ng itsura, sunod naman natin yung kilos. Amen? Sinong sang-ayon na masama ang uminom ng alak at beer? Amen. Sinong sang-ayon na masama ang manigarilyo? Amen. Kung masama ang mga bagay na yon, ibig sabihin, hindi yun dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Amen. Sabi mo, masama. Basahin natin ulit, Matthew 7:17 to 18. Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Hindi pwede mga kapatid na ang mabuting puno ay magbunga ng masama. At ganun din ang masamang puno ay magbunga ng mabuti. Ngayong gabi mga kapatid, sinisigurado ko sa iyo, walang duda, 100% ang Panginoon ay mabuti. Mabuting puno. At dahil siya'y mabuting puno, hindi siya magbubunga ng masama. Kaya kung gumagawa tayo ng masama, tayo na mga nagsasabing tayo ay Kristiyano, kaninong puno tayo galing? Kaninong puno tayo nakakabit? Sabi mo, kay Jesus ka, Kristiyano ka. Si Jesus, mabuting puno, hindi siya kailanman magtuturo ng masama sa atin. Hindi siya kailanman magbubunga ng masama. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Umiinom ba ang Panginoon? Naninigarilyo ba ang Panginoon? Kaya shout out sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano pero patuloy na umiinom at naninigarilyo. Bakit ko'y pinapangaral ito? Sapagkat ang daming mga nagsasabing sila ay Kristiyano pero makikita mo sa mga inuman. Sinasabi ko ito dahil totoong nangyayari. Ganun na lang kababaw
ang pagtingin nila sa pagiging Kristiyano. Amen po ba? Itsura, kilos, kasama rin dito ang pananamit. Nakakapatid, amen, very practical. Walang Kristiyano nagsusuot ng damit na ang design ay bungo o kaya malaswang larawan. Nakita na ba kayo ng mga damit na ganon? O kaya yung picture sa damit ay parang demonyo. Kristiyano ka nga eh, bakit ka magsusuot ng pang-demonyo? Ayan, nire-represent. Kristiyano na. Pero yung suot niya may dalawang sungay. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Yes! Ganon mga kapatid. Hallelujah! Ganito kaseryoso. Amen ang pagiging Kristiyano. Amen. Sa babae, sino mga babae? Amen. Ngayong gabi, pakinggan mo ito. Amen? Ano dapat ang pananamit na iyong isusuot? Hallelujah! Ang iyong isusuot ay yung damit na re-respetuhin ka at hindi babastusin ka. Amen. Diyan pa po ba? Amen. Diba? May mga babae dyan minsan yung lalabas, diba? Dyan, sa bayan. Pag nakita ko, oh, grabe, nakalimutan niya ata magdamit. Lumabas na siya. Nakalimutan niya, nagmamadali ata. Kasi suot niya parang yung ano na lang, yung bra, di ba? Kung nagmamadali ata ito, nakalimutan niya magdamit. Tapos kapag binastos, magagalit. Amen? Hindi mo kailangan, sa mga dalagitan na narito, hindi mo kailangan ipakita ang iyong skin. Amen? Alam mo, nakaka-inlove yung ganon? Hindi. Sa mga lalaki, amen, hindi love kung umikot sa kanilang isipan. Lust. Akala nyo, maano sa kayo mga lalaki. No. Pag nakikita ka nila yun, hindi mo kailangan ipakita ang skin. Amen po ba? 1 Timothy 2:9, nais ko rin ang mga babae maging maayos sa pananamit nila. Marangal at nararapat. Nararapat. Amen. Ang ibang mga sinusuot ay nararapat. Pati sa pananamit, mga kapatid, dire-represent natin ang Panginoon. Kaya suriin ninyo, ang inyong bang pananamit ay marangal at nararapat sa pagiging Kristiyano. Amen. So ang bunga ay ebidensya kung ang isang Kristiyano ay tunay na Kristiyano. Amen. Ikatlo mga kapatid, fruit will prove genuine repentance. Ang bunga ang magpapatunay kung tunay na nagsisisi ang isang tao. Ang pangungumpisal ay hindi pagsisisi. Sino sa inyo nakapagkumpisal na? Amen. Siyempre, ginagawa yung sa Catholic, sa pare. Sino na sa inyo nakasubok na ng ganon? Amen. Amen. Akala ng iba, mga kapatid, kapag nangumpisal na, ay nagsisi na. Pero hindi po, mga kapatid. Kasi ang totoo, ang nangyayari, amen, ang pangungumpisal ay nagsabi ka lang. Nagsabi ka lang. Samantalang ang pagsisisi, ang tunay na kahulugan ng pagsisisi, pagtalikod, paglayo, doon sa kasalanan o sa mga ginawa mo, amen, na hiningi mo ng tawad. Yun ang tunay na pagsisisi. Hindi mo na babalikan, hindi mo na uulitin, hindi mo na gagawin kung ano yung bagay na ginawa mong hindi mabuti. Amen po ba? Paminsan mga kapatid, yun nga, sa pagkukumpisal, di ba? Yung mga nakumpisal, pero ginawa pa rin, o binalikan pa rin yung mga kinumpisal nila, ay hindi talaga nagsisisi. Kundi ang ginawa niya ay nagsabi lang siya. Ipinaalam lang niya sa pari yung mga kasalanan niya. Ang lagi ko nga naalala dito ay yung ating pastor, yung aking pastor, si Pastor Boyet. Nag-aral kasi siya sa paaralan ng mga madre noon. So, ibig sabihin, siya rin ay nakaranas ng pangumpisal. Tatanungin siya ng pare, kailan ka huling nangumpisal? Sagot ni Pastor Boyet noon, nung nakaraang buwan. Tapos sunod na tanong, anong mga ikukumpisal mo ngayon? Sagot ni Pastor Boyet, tulad lang din po ng mga ginawa ko nung nakaraang buwan. Ibig sabihin mga kapatid, walang nabago. Kumpisal na ng kumpisal, wala naman nababago.
Nagsabi lang, pero hindi talaga nagsisi. Amen po ba? Ang bunga na tinutukoy sa ating main text, sa Luke chapter 13, verse 6 ay bunga ng pagsisisi. Kapag inangat niyo po ang pagbasa, ito po yung context. Verses 2 to 5, sinagot sila ni Jesus. Ang akala niyo ba ay may mas makasalanan sila kaysa sa ibang mga taga-Galilea dahil sa nangyari sa kanila? Hindi! Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi ninyo pagsisisihan ang inyong mga kasalanan. Ganon din ang 18 na bagsakan ng tore ng Siloam at namatay. Ang akala pa ninyo ay mas makasalanan sila kaysa sa ibang mga taga-Jerusalem? Hindi! Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi nyo pagsisisihan ang mga kasalanan ninyo. Fruit of repentance. Amen? Paano malalaman kung tunay na pinagsisisihan ng kasalanan? Kapag hindi na niya ginagawa at binabalikan ang kasalanan na yun. At siya ay nagsisimula ng magbagong buhay. Iyon ang tunay na pagsisisi, genuine repentance. Kaya kung tayo ay tunay na nagsisisi sa ating pagsisinungaling, hindi na tayo magsisinungaling. Tumahimik ata. Kung tunay na nagsisisi tayo sa ating mga sinabing hindi maganda, hihingi tayo ng tawad doon sa pinagsabihan natin. Kung tunay na nagsisisi tayo sa ating sama ng loob, magpapatawad tayo. Kung tunay na nagsisisi tayo sa ating pagiging magagalitin, hindi na tayo magiging magagalitin at makikipag-away. Yon ay kung tunay tayong nagsisisi. Nagbabago, may nababago. Sabi ni Paul Washer, a lot of people think that Christianity is you doing all the righteous things you hate and avoiding all the wicked things you love in order to go to heaven. No! That's a lost man with religion. A Christian is a person whose heart has been changed. They have new affections. Maraming tao nag-iisip na ang Krisyanismo ay ginagawa mong lahat ng matuwid na bagay na kinasusuklaman mo at pag-iwas sa lahat ng masasamang bagay na gusto mo upang mapunta sa langit. Hindi. Yun ay isang nawawalang tao na may relihiyon. Ang isang Kristiyano o tunay na Kristiyano ay isang tao na ang puso ay nabago. Sinong nabago ngayong gabi? May mga bago ka ng affection, iba ka ng desire, iba ng gustong gawin. Amen po ba? Ito ang dahilan mga kapatid kung bakit ang Diyos ay naghahanap ng bunga sa atin. Ang tanong, meron ba tayong bunga? May makikita o matatagpuan ba ang Diyos na bunga sa atin? May nabago na ba sa atin? May nababago ba sa atin sa tuwing tayo ay pumupunta ng church? May nababago ba sa atin sa tuwing tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos? Naghahanap ang Diyos ng bunga. Dahil ang bunga ang magpapakilala at magpapatunay kung tayo ay totoong Kristiyano. At totoong tinanggap si Jesus sa ating buhay. Pastor, paano kung walang bunga na makita ang Panginoon sa akin? Magandang tanong yan. Yan ang pag-usapan natin ikalawa. What if there is no fruit? Paano kung walang bunga? What if there is no fruit? Amen? Hallelujah. Kapatid, naktawan ko lang yung iba. Hallelujah. What if there is no fruit? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, maraming mga factors kung bakit ang isang mananampalataya ay pwedeng hindi nagbubunga. Ang pangunahing dahilan ay dahil meron tayong kaaway, walang iba, kundi ang diablo, si Satanas. Gagawin niyang lahat para hindi ka magbunga. Amen? Ngayon, balikan lang natin yung ating main text. Pasundan na lang ako, Julie. Luke chapter 13, verses 6 to 7. Pagkatapos, ikinuwento ni Jesus ang talinghaga na ito. May isang taong may tanim na puno ng igo sa ubasan niya. Pinuntahan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ito yung ating main text pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng kanyang ubasan, 3 taon na akong pabalik-balik dito para tingnan kung may bunga na ang igos na ito, pero wala pa akong nakikita kahit isa. So narito mga kapatid, pinuntahan ng Diyos ang ubasan para tingnan ang puno ng igos na sumisimbolo sa mananampalataya upang tingnan kung meron ng bunga. Tapos ang sabi ay,
3 taon na siyang pabalik-balik para tignan kung may bunga. Ang sabi ay 3 taon. Anong simbolismo o anong ibig sabihin dito ng 3 taon? Amen? Mga kapatid, ang minimum na taon na binigay ng Diyos sa pagbubunga ay 3 taon. Ibig sabihin, kapag ikaw ay 3 taon ng mananampalataya o Kristiyano, ay dapat nagbubunga ka na. Lahat sa Bible, merong symbolism. Nandiyan pa po ba kayo? Dapat pagdating ng 3 taon ay meron ng bunga. Umaasa ang Diyos na sa 3 taon ay meron ng bunga. Kamusta tayo mga kapatid? Ilang taon na tayong mananampalataya? Ilang taon ka ng mananampalataya? Ilang taon ka ng Kristiyano? Sa mga mananampalataya, na 4 na taon ng mananampalataya, kasi 4 na taon na ang church dito sa Pateros. Sa loob ba ng 4 na taon na yun ay nagbunga ba tayo? 3 years, minimum. Sa loob ba ng 4 na taon na yun ay merong nabago sa atin? Amen. Totoo ito, mga kapatid. Masasabi mo ba na sa loob ng 4 na taon na dumadalo ka dito sa church ay malaki na ang pinagbago mo? Amen. Diyan pa po ba kayo? Amen. O gaya pa rin tayo ng dati? Walang bunga, walang nababago. Amen? Pag-usapan natin ito. Ito yung what if there's no fruit. Pastor, paano kung walang bunga? Una, hindi nasisihan ng Diyos. God is not pleased. Hindi nasisihan ng Diyos. Luke 13:7. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng kanyang ubasan, 3 taon na akong pabalik-balik dito para tingnan kung may bunga na ang igos na ito. Pero wala pa akong nakikita kahit isa. Putulin mo na ang punong yan. Sayang lang ang lupang kinatatayuan niya. Narito mga kapatid. Amen? Ang tao dito ulit, kumakatawan sa Diyos. So parang siya yung nagsasalita dito. Pansinin niyo ang kanyang tono ng pananalita. Amen? Tono ng pagkadismaya. Tono ng pagkabigo. Tono ng frustration. 3 taon na akong pabalik-balik dito para tingnan kung may bunga ng igos na ito. Pero wala pa akong nakikita kahit isa. Amen? Sabi ay sayang lang ang lupang kinatatayuan niyan. Sabi sa New Living Translation, then Jesus told this story, a man planted a fig tree in his garden and came again and again to see if there was any fruit on it. But he was always disappointed. Mga kapatid, pakinggan mo ito. Kapag walang bunga na nakita ang Diyos sa'yo, disappointed ang Diyos. Andyan pa po ba kayo? Amen. Pag walang bunga na nakita ang Diyos sa atin, disappointed ang Diyos sa atin. Kapag sinabing disappointed, negative ito mga kapatid. May inaasahan ka pero hindi nangyari, disappointed. Amen? Kung akala mo, nag-aaral yung anak mo, pero puro cutting pala ang ginagawa. Kaya pagdating ng bigay ng grades, pagtingin mo, puro line of 7, tapos meron pa line of 6. Di ba mga kapatid, yung may isip mo yung pagtatrabaho mo para kumita ng pera, para may pambigay ng baon sa anak mo, tapos gano'n na makikita mo sa kanyang card. Di ba disappointed ka bilang magulang? Amen. Para sa'yo, parang sayang ang pagpapaaral. Amen po ba? Alam nyo, gano'n din sa pagtatanim, kasi ito ay pagtatanim dito. Amen? Kahit sino naman na magtanim at walang bunga ay hindi matutuwa. Nagtanim ako ng mangga, ang galing! Walang kabunga-bunga! Nakakatuwa naman, amen? Dapat mag-celebrate tayo, walang bunga! Hindi naman gano'n, di ba mga kapatid? Ang totoo ay nakakainis, di ba? Kung ikaw yung nagtanim, di ba? Nakaka-disappoint kapag bakit walang bunga ito? Diba? Akala ko pa naman makakalibre na ako. Kasi bibitas na lang sana ako ng mga pananim. Hindi na ako bibili sa palengke. Di ba? Mga kapatid, kapag hindi tayo nagbubunga, hindi natutuwa ang Panginoon. Amen. Sabihin ko, sana pagkatapos ng preaching na ito, magkakapatid pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Kailangan natin ito mga kapatid. Amen? Yun nga eh.
Pag hindi mo ito napakinggan, akala mo okay ka lang, pero hindi na pala natutuwa ang Panginoon. Amen. Kasabihin ng Panginoon, simba ng simba, pero walang bunga. Nakikinig naman ng mga pangangaral, pero walang bunga. Nasa ministry naman, pero walang bunga. Andiyan ba ba kayo? Amen. Ganon pa rin mag-isip, kumilos, magsalita. Walang nababago. Amen? Sabi sa binasa natin, sayang ang lupang kinatatayuan ng puno. Alam niyo kung sasabihin ito ng Panginoon ngayon? Sayang ang palabok na hinanda. Kasi walang bunga. Amen? Ikalawa mga kapatid, paano kung walang bunga? Ito, mas mapanganib ito mga kapatid. Pay attention. Ang walang bunga o hindi namumunga ay pinuputol. Luke 13:7, kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng kanyang ubasan, 3 taon na akong pabalik-balik dito para tingnan kung may bunga ng igos na ito. Pero wala pa akong nakikita kahit isa. Putulin mo na ang punong yan. Sabi pa sa John 15 verses 1 to 2, sinabi pa niya, si Jesus ito na nagsasalita, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga. At nililinis niya ang bawat sanga namumunga para lalo pang mamunga. Mga kapatid, pansinin niyo, mas nakakatakot ang hatol na ito. Pinuputol ang walang bunga o hindi namumunga. Kapag sinabing pinutol ang puno o sanga, tinanggalan ng buhay. Kapag tinanggalan ng buhay, mamamatay ang puno at sanga. At kapag namatay ang puno at sanga, lalo na yung mga sanga na sinabi dito sa John chapter 15, amen. Alam niyo yung mga ginagawa sa mga sanga na pinutol o nalaglag? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Panggatong. Tama ba? Yung mga sanga na pinuputol, diba? Ginagawang panggatong. Anong ibig sabihin ng panggatong? Sinusunog. Ilalagay sa apoy. Tama ba? Itong mga sanga, wala na to. Hindi nagbubunga. Gawin na lang panggatong. Itapon sa apoy. O pasoran naman meron. Ang isang larawan ng apoy sa Bible ay impyerno. Tama ba ako? Ang isang larawan ng apoy sa Bible ay impyerno. Ang sabi sa ating binasa, ang puno na hindi namumunga, pinuputol at pagtapos putulin, itinatapon sa apoy. Yung nailarawan, mga kapatid, kapag hindi tayo nagbunga, pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa, pero tayong destinasyon nakakantong. At alam kong ayaw mo yun. John 15:6, ang hindi nananatili sa akin, ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. At pagkatapos ay tinitipon at inihahagis sa apoy para hindi ako nagsabi ng Bible. Mga kapatid, amen? Gusto kong ipakita sa inyo ngayong gabi na ganito kaseryoso ang Diyos pagdating sa bunga. God is not joking. Kapag hindi nagbubunga, kapag hindi tunay na nagsisisi, kapag hindi lumalayo sa kasalanan, kapag hindi nababago ang buhay, kapag hindi namumuhay sa katwiran, pinuputol at inihahagis sa apoy para sunugin. Nandiyan pa po ba kayo? Salamat! Dinala ka ng Panginoon ngayong gabi sa tamang lugar. Ikaw na nagsasabing Kristiyano, ikaw na nagsasabing tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Kailangan mo itong malaman at mapakinggan. Para saan? Para maingatan ka, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Ikatlo, paano kung hindi nagbubunga? Ito mga kapatid, narinig ko mismo sa isa sa mga pangangaral ng leader ng ating fellowship kay Pastor Greg Mitchell. Ang ganda na kanyang sinabi, nasa inyong screen. Sabi niya, if there is no fruit or evidence of a life change, that either means you were never saved or you are not saved right now. Grabe. Sabi daw ni Pastor Greg na ating pinaka-leader sa ating fellowship, kung walang bunga o katibayan ng pagbabago ng buhay, nangangahulugan nito na hindi ka naligtas o hindi ka talaga ligtas ngayon.
Ang sakit nito mga kapatid. Pero inyo, attend tayo ng attend ng church, pero magugulat tayo pagdating mo sa harapan ng Diyos, hindi ka pala ligtas. Bakit? Kasi walang bunga. Walang pagbabago. Pastor, di ba pastor, ang kaligtasan ay libre? Tama. Ang kaligtasan ay pananampalataya lang sa Panginoong Hesus? Tama. Walang bayad nating tinanggap ang kaligtasan. Tama po ba? Mananampalataya tayo sa Panginoong Hesus ng buong puso, tayo ay maliligtas na. Subalit mga kapatid, pakinggan mo ito, subalit, nais kong sabihin sa bawat isa na ang kaligtasan ay may ebidensya. Ang kaligtasan ay nakikita. Nakikita. At paano mo may papakita na ligtas ka nga? Paano namin malalaman na ligtas ka nga? Dahil lang ba sinabi mo? Dahil lang ba tinanggap mo si Jesus? Sorry mga kapatid, pero hindi yun sapat. Dapat ay may patunay. Ano ang patunay? Ang patunay ay bunga. Ang bunga nakikita. Ang bunga ang magpapakita. Ang bunga ang magsasabi. Ang bunga ang magpapatunay na ligtas ang isang tao. Ligtas ako, pero hindi mo naman makita sa church. Ligtas ako, pero may kuholdingan sa lalaki. Lalaki din siya. Ligtas ako, pero nagsisinungaling pa rin. Tinanggap ko si Jesus, pero palamura pa rin. Tinanggap ko si Jesus, pero palaaway pa rin. Ganun ba ang taong ligtas? Andiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, hindi sapat na tinanggap lang natin si Jesus ay ligtas na tayo. I-take down notes mo ito. I-take down notes mo ito. Ngayon na. Are you ready? Ang kaligtasan ay merong bunga. Ang kaligtasan ay merong bunga. Anong nangyari pagtapos mo tanggapin si Jesus sa iyong buhay? Bunga. Anong nangyari pagtapos mong maligtas? Bunga. Anong nangyari sa ilang taon ng pagdalo mo dito sa church? Bunga. Mga kapatid, hindi pwedeng ikaw pa rin yan. Dapat ay nagbubunga. Dapat ay nababago. Amen? Hallelujah. Ito, isa pa to mga kapatid. Katulad halimbawa, I need to preach this mga kapatid. We are already 4 years dito sa Pateros. Sa mga nagsusuot pa rin ng kwintas na krus. Ikaw na krus. O bracelet ng rosaryo. Ilang taon ka na sa church? Ilang beses mo lang napakinggan na hindi yan sa Panginoon. Hindi ang kalooban ng Diyos. Pero suot-suot mo pa rin. Hindi mo sinusuko sa Panginoon. Hindi nagbubunga. 4 years. Sa 4 na taon na yung mga kapatid, ilang beses kong pinasadahan sa pangangaral yun. Kasi pastor, tapos magdadahilan pa tayo sa Panginoon. Hindi dahilan ang hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon, bunga. Are you with me? Andiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, ganito kahalaga sa Diyos ang bunga. Amen? Tama na nagsisimba tayo palagi. Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Pero mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos, bunga. Tama na nakikinig tayo ng mga pangaral. Salamat sa inyong pagtitiis sa akin, pakikinig ng pangaral. Pero ang hinahanap ng Diyos ay bunga. Amen? Tama na naglilingkod tayo sa Panginoon, sa mga nagmi-ministry. Maraming salamat sa inyong efforts. Pero mga kapatid, ang hinahanap pa rin ng Diyos ay bunga. Amen? May nabago na ba? Kamukha na ba tayo ng Panginoon? Katulad na ba tayo ng Panginoon? Amen, mga kapatid, kapag walang bunga, recap, hindi natutuwa ang Diyos. Kapag walang bunga, pinuputol at sinusulong. Kapag walang bunga, hindi talaga ligtas. Kaya hindi lang nais ng Panginoon na lumago tayo, ito yung preaching last Thursday, growing spiritually. Hindi lang nais ng Diyos lumalago tayo, kundi nais din ng Diyos na nagbubunga tayo. Dapat sabay yun. Lumalago, nagbubunga. Sino gusto magbunga? Amen. Pangatlo, pag-usapan natin mga kapatid, to bear fruit para magbunga.
To bear fruit. Una na dapat gawin, remain in Jesus. Remain in Jesus. Manatili tayo kay Jesus. John 15 verse 1 hanggang 4, tapos talon tayo ng 4 to 5. Sinabi pa niya ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking amang tagapag-alaga. Verse 4, manatili kayo sa akin, remain in me, sabi ni Jesus, at ako'y mananatili sa inyo. Sapagkat hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Si Jesus ang puno, tayo naman ang sanga. Kapag ang sanga nahiwalay sa puno, mamamatay ang sanga. Dahil hindi kaya ng sanga na magbunga sa kanyang sarili lang. Amin po ba? Nakakita na pa kayo ng sanga, tumuburi. Yung putol na sa puno doon sa lapad, namumunga pa siya. Nadadagdagan pa ng maraming mga sanga, tapos nasa lupa na siya, hindi na siya nakakapit sa puno. Walang ganon mga kapatid. Sapagkat ang sanga, hindi niya kayang mamunga sa kanyang sarili lang. Ganon din tayo. Hindi tayo makakapamunga sa sarili lang natin. Sarili nating pananaw, sarili nating prinsipyo, sarili nating kakayahan, sarili nating talino, hindi natin magagawa mga kapatid. Ang totoo, magbubunga ang isang mananampalataya kapag nananatili siya sa Panginoong Hesus. Kapag nananatili siya sa pinanggagalingan ng tunay na source, sa pinanggagalingan ng pagbubunga. Kaya sabi sa bandang dulo, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Mga kapatid, kung ikaw ay hiwalay kay Jesus, wala kang magagawa. Hindi ka talaga magbubunga. Amen po ba? Amen. Amen? Hallelujah. At isa pang nakita ko dito mga kapatid, ang mananampalatayang nananatili kay Jesus ay siguradong magbubunga. Take note ang nananatili kay Jesus ay siguradong magbubunga. Tingnan niyo ang sinabi ulit sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Pansinin niyo yung pagkakasentence dito mga kapatid, hindi sinabi na ang taong nananatili sa akin ay baka mamunga o may posibilidad na magbunga. Hindi ganun ang sinabi. Ang sinabi mga kapatid ay mamumunga o siguradong magbubunga. John 15 verse 5 sa NIV, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Yung salitang will, pag sinabing will, mangyayari. Amen? Siguradong magbubunga. Yung salitang will, hindi sinabing you may, maaari, posible, pwede. Hindi, sinabi ay will. Pag sinabing will, mangyayari. Siguradong magbubunga, siguradong mapabago ang kanyang buhay, siguradong tatalikuran niya ang kasalanan. Dahil nasa kanya si Jesus na hindi nalulugod sa kasalanan. Kaya mga kapatid, pakinggan mo ito. Pakinggan mo ito. Kung hindi tayo nagbubunga, kung hindi tayo nababago, kung patuloy pa rin tayo sa kasalanan, baka wala talaga si Jesus sa buhay natin. Kaya i-check mo ngayong gabi. Ikaw ba ay talagang nananatili kay Jesus? Amen. O baka malayo na tayo sa Panginoon? Dahil ang sinabi dito, ang nananatili kay Jesus ay siguradong magbubunga. Kaya, di ba, katakataka, may problema na tayo na nagsasabing, we remain in Jesus, but fruitless. Walang bunga. Di ba, katakataka yun? Bakit ganun pa rin siya? Amen po ba? Amen. Ikalawa, mga kapatid, hallelujah, let the Holy Spirit work for us. Ang bunga ay patunay na tayo ay puspos at ang banal na Espiritu ang kumikilos sa ating buhay. Let the Holy Spirit work for us. Galatians 5:22-23, subalit ang bunga, yun na naman yung salitang bunga, ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Alam niyo mga kapatid, lahat na ito nabanggit, itong siyam na ito, wala tayo nito noon. Wala tayo nito noon. Wala tayong pag-ibig. Wala. Pati sa Diyos, wala. Ayaw nga natin pumunta ng church. Kasi boring sa atin ang church.
Pero kapag kumilos na o kumikilos na sa atin ang Espiritu ng Diyos, ang unang bunga ay pag-ibig. Excited ka na laging pumunta sa church. Bakit? Kasi ang pupuntahan mo ay ang Panginoon. Ganun ang umiibig mga kapatid. Excited kang puntahan ang iniibig mo. Amen. Ikalawa, kagalakan. Daanan na natin ito. Amen. Noon, kailangan muna may mangyaring nagustuhan mo para sumaya ka. Dilibre ako, ang saya. Na-promote ako, ang saya. Nakadampot ako ng 1,000, ang saya. Paano kung hindi ka na nilibre? Paano kung hindi ka na na-promote? Paano kung piso lang nadampot mo, so hindi ka na magiging masaya? Iba ang kasiyahan sa kagalakan. Amen? Ang kagalakan, mga kapatid, ay kahit hindi mo gustong nangyayari, may kagalakan pa rin sa iyong puso. Nakakangiti ka pa rin. Nakakabati ka pa rin. At yung kagalakan na yun, amen, hindi mo may papaliwanag. Alam niyo kung bakit? Kasi, Espiritu lang ng Diyos ang makakapagbigay nun. Sabi nga bunga ng Espiritu. Kaya kapag wala ka ng Espiritu Santo sa iyong buhay, walang bunga ng kagalakan. Kaya kahit anong gawin mo, di ba? Lungkot, mayado, walang joy. Amen. Ikatlo, kapayapaan. Ang gulo na nangyayari sa kapaligiran, pero nakakatulog ka pa rin ng mahimbing sa gabi. Sino dito nakakatulog ng mahimbing sa gabi? Amen. Praise God. Pasalamat tayo sa Panginoon. Peace. Diba? Marami ngayong stress. Diba? Magulong isipan. Pero kapag nasa iyo, kumikilos ang banal na Espiritu, may kapayapaan. Ika-4, pagtsatsaga. Marami sa atin ang walang tsaga. Amen po ba? Amen. Walang tsaga sa pag-aaral. O, di ba? O, sinungaling pa si Pastor? Walang tsaga sa trabaho. Walang tsaga sa tao. Walang tiyagang maghintay. Sinong mainipin sa inyo? Sinong mainipin? Ako, mainipin ako. Amen. Kaya talagang dito sa Pateros, amen, pinagtsatsagaan ko lang kayo. Joke lang. Amen. I love you, Pater Sos Pateros. Pag nagtuturo ko ng instrument, di ba? Mahal kayo mga tino. Si Kelsey, marunong ngayon. Ngayon si Matmat, nagpapatunan na. Marunong na rin. Amen. Pero at the back of my mind, bakit mo ko dinala dito? Mga kapatid, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Dahil yun sa bunga ng Espiritu, pagtsatsaga. Ikalima, kaganda ang loob. Sino sa inyo madamot noon? Siyempre, walang aamin. Diba? Kapag kumain ka noon, diba kapag kumain ka, parang wala nang kakain na iba. Alam niyo yung tinutukoy ko? Alam niyo yung gano'n, diba? Parang wala nang kakain na iba, diba? Pero ngayon, diba, mga kapatid, praise God, kapag nasa yung Espiritu ng Diyos, iniisip na natin ang kapakanan ng iba. Oo. May kakain pa ba? Sana wala na. Kagandaang loob, kindness. Ika-6, kabutihan. Ito naman yung pamumuhay ng nararapat. Amen? Hindi yung kapag inaway ka, awayin mo rin. Mahimik ka ito. Ganun tayo dati, di ba? Naway mo ko, awayin din kita. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, itong kabutihan, goodness, di ba, yung pamumuhay na nararapat, sabi ng Bible, ibigin ang iyong kaaway. Salamat kay Nanay Makati. Siya lang ang umihibig ngayon sa ipanalangin ang iyong kaaway. Yun ang kabutihan, mga kapatid. Hindi ka gumaganti ng masama sa masama, kundi ang ginaganti mo sa masama ay kabutihan. Diyan pa po ba kayo? Hindi mo magagawa yun kapag wala siya yung Espiritu ng Diyos. Amen. Bunga lang ito ng Espiritu. Kasabi itong siyam na ito, wala tayo nito. Malibang puspusin ka ng banal na Espiritu ng Panginoon. Doon lilitaw ang mga bunga na ito. Ikapito, katapatan. Ito, kailangan din natin ito. Sino sa inyo hindi nagbabayad ng pamasahe noon sa jeep? Sino sa inyo hindi nagbabalik ng sobrang sukli? Amen. Thank you, Lord. Nagpa-thank you pa nga. Thank you, Lord. Grabe. Sobra ng 1,000. Binayad ko 300 lang, sinukli ng 1,000. Lord, thank you.
Ang totoo mga kapatid, hindi tayo tapat. Sabi ko, hindi tayo tapat. Amen. Amen? Pero kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, makakayanan natin, magagawa natin maging tapat. Amen. Amen? Kapag may sobrang sukli, di ba? Sobra. Na, kinukumbikta ka ng Espiritu ng Panginoon. Sobra. Amen? Kaya mga kapatid, hallelujah, yung ating mga leader sa government, kailangan nila ng Espiritu ng Diyos. Amen. Para maging tapat sila. Ikawalo, kaamuan. Yung kaamuan, ito naman yung kabaliktaran ng kayabangan. Sinong mayabang noon? Walang magtataas ng kamay. Alam niyo kung bakit? Dahil ang kayabangan ay hindi alam ng tao na yun na mayabang siya. Yung ang tao mayabang, hindi niya alam na mayabang siya. Tama ba? Naka-encounter na ba kayo ng tao na kausap mo? Tapos sa pag-uusap ninyo, di ba sa kwentuhan ninyo, yung siya lagi ang bida? Alam mo, yung ano na yan, kami nagpagawain. Ayun, grabe, pamilya ko. Amen? Hindi niya alam na mayabang siya. Amen po ba? Hallelujah. Pero ang kamuan ay pagpapakumbaba na alam niya na meron laging masigit kaysa sa kanya. Espiritu ng Diyos. Ikasyam, amen. Hallelujah. Tingin ko itong pinakakailangan nating bunga. Pagpipigil. Pagpipigil sa sarili. Self-control. Amen. Pastor, hindi ko napigilan yung sarili ko. Nagalit na naman ako kanina. Naibato ko yung kaldero. Tapos, napamura ako, Pastor. At sisigawan kami. Kaya lang, Pastor, andun lahat ng kapitbahay. Nakita at saka narinig nila lahat. Patay. Sira ang patotoo. Kaya tingin ko, ito talagang kailangan natin ipagpipigil. Amen po ba? Amen. Sino kailangan ng pagpipigil? Amen. Lahat tayo. Wag mo sabihin mo, Amen! Hindi, ikaw ito! Amen? Alam niyo mga kapatid, itong siyam na ito may kinalaman sa karakter. Pag-uugali, attitude. At itong karakter, pag-uugali nito ay mas matimbang kaysa sa yung, yes, masama ang bisyo. Pero mga kapatid, di ba, yung paminsan, ang tao madaling makalaya sa bisyo. Pero pagdating sa karakter, sa pag-uugali, di ba, ang tagal. Ang hirap. Tama ba mga kapatid? Amen. Kaya yun ang kailangan baguhin sa atin ng Panginoon, yung ating karakter. At kapag tayo nagbubunga, yung bunga ay makaka-attract sa iba. Anong nakaka-attract sa puno? Yung ugat? Yung sanga? Yung bunga. Wow! Ang lalago, ang lalaki, ang daming bunga ng puno na ito. Yun ay larawan mga kapatid na kapag ang ibang tao tumingin sa'yo na ikaw na may bunga, mapapalakas sila at mabibless sila sa'yo. Amen? Hallelujah. At yun ay magandang pagkakataon na makapagbahagi tayo sa kanila at maimbitahan natin sila papalapit sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang kaluluwa, bunga din. Romans 1:13, nais kong malaman ninyo mga kapatid na madalas kong binalak na makapunta sa inyo upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo, kayong mga tao, kayong mga kaluluwa, gayon din naman sa iba pang mga hintil. Hindi lang na bago ang buhay, nag-iimbita pa ng mga tao sa church para dalhin sila sa Panginoon at para ipakilala sa kanila ang ating Panginoong Hesus. Bunga. At tanong mga kapatid ngayong gabi, ilang bunga na ang nadala natin sa Panginoon? Akala nyo walang silbi yung nag-iimbita ng mga tao sa church? No. Isa rin sa hinahanap na bunga ng Panginoon. Ilang bunga na ang nadala natin sa Panginoon. At panghuli mga kapatid sa aking pagtatapos, amen, sabi ng iba, ay salamat. Alam niyo mga kapatid, kapag nagbubunga tayong nababago ang buhay, pinagpapala ang iba sa ating pagbubunga, naluluwalhati ang Diyos. Pero kapag walang bunga, hindi naluluwalhati ang Diyos. John 15:8, sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ang bunga pala mga kapatid ay nakakapagluwalhati sa Diyos. Kaya pala ang Diyos ay naghahanap ng bunga. Fruit glorifies God. Baka pag nakita tayo ng Diyos, uy, yung anak ko yun, oh,
Hindi naman yung ganun dati. Pero ngayon, grabe. Laging nasa church. Naluluwalhati ang Diyos. Hindi yung palabasan ng Bible dati, pero ngayon, nagbabasa na. Nag-iimbita pa ng mga tao. Gusto pang mag-ministry, maglingkod, di ba? Natutuwa, naluluwalhati ang Diyos kapag ang tayo nagbubunga. Ang ganda ng sinabi mga kapatid. Amen. God doesn't call us to business, but to belonging. He doesn't call us to achievement, but to abiding. He doesn't call us to be workaholics. Shout out sa mga workaholics. He doesn't call us to be workaholics, but to be worshipers. Sabi pa doon, God is not impressed with leafy appearances. Alam niyo yung leafy appearances? Yung madahon lang, yung, di ba, o tignan mo yung suot ko ngayon, naka-necktie ako. Kita mo aking dress ngayon. O, sabi, is looking for fruit. Hindi siya nakatingin sa ating panlabas lang. Fruit, yung bunga, kamusta? May nabago ba? Amen? And He's not looking for your resume. He is looking for the relationship. Ngayong gabi, may tunay na relasyon ba tayo sa ating Panginoon? Amen? Ngayong gabi mga kapatid, God is looking for fruit. Ang malaking katanungan ngayong gabi ay, nagpubunga ba tayo? May makikita ba ang Diyos na bunga sa ating buhay? Sa loob ng 4 na taon, 3 taon natin dito sa church. Kung wala pa, tulungan tayo ng Panginoon. Abang bawat isa na kayo ko. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, pinangaral ko ito sapagkat seryoso ang Diyos sa bunga. Hindi lang basta appearance, bunga. Hallelujah. Ang hinahanap ng Diyos ay bunga. Suriin natin ang ating sarili. Mahal ka ng Panginoon, mga kapatid, hindi yan nagbabago. Mahal ka ng Panginoon. Kaya lang, hallelujah, lagi nagbibigay ng pagkakataon ng Panginoon. Hindi ko na nasabi kanina, amen, diba yung sinabi doon sa talinghaga, sabi ng Panginoon, si Jesus yun eh, huwag niyo po munang putulin. Bigyan niyo pa po ako ng 1 pang taon. Alagyan ko siya ng mga pataba, alagaan ko siya, amen, baka sakali magbunga, at kung hindi pa rin magbunga ay saka niyo putulin. Mga kapatid, ang Diyos lagi nagbibigay ng pagkakataon. Pero mga kapatid, huwag natin sayangin yung mga pagkakataon na yun. Sapagkat ang mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos ay hindi habang buhay. Salamat sa maraming pagkakataon, pero ang pagkakataon na hindi habang buhay. Amen? Sulitin mo mga kapatid. Hallelujah. yung pag-attend sa church, yung pakikinig ng salita ng Diyos, ito ay mga binhi na itinatanim sa iyong puso. Yung mga napapakinggan mo dito, ito ay parang binhi, buto na itinatanim sa iyong puso. Amen? Na dapat ay lumalago at nagbubunga. Praise God. Ngayong gabi, meron po bang first time? Hallelujah. Hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay? Kailangan mo siyang tanggapin. Hindi ka pa born again, kailangan mo ma-born again sapagkat sinasabi ng Bible, John chapter 3, verse 7. Hallelujah. You must be born again. Amen. Kailangan mong tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Meron pa po ba? Kung wala mga kapatid, ang kausap ko pala ngayon, malinaw pala ang preaching na ito sapagkat ang kausap ko ay mga kapwa ko mananampalataya. Mga tumanggap na sa Panginoon, mga ilang beses nang nakapakinig ng preaching. Hallelujah. Mahigit ka na sa 1 taon na napunta dito sa church. Ako'y naniniwala, kahit pa paano, ay naunawaan mong pangaral na ito at tunay na nangusap ang Panginoon sa iyo. Mga kapatid, God is looking for fruit. Lubusan natin ang ating altar. Hingin tayo ng tulong sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord, tulungan mo ako. Dapat nagbubunga ako. Hallelujah, may kaakibat na panganib sa bawat isa na hindi nagbubunga. Tinalangay natin sa pangalawa, what if there is no fruit? Paano kung walang bunga? Hallelujah. Pinatutuwa ang Panginoon, pinuputol, sinusunog, at hindi talaga ligtas. Amen. Mga kapatid, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Tutulungan ka ng Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon. Nais niya na ikaw'y magbunga. Remain in Jesus. Manatili ka talaga sa Panginoong Hesus. Yakapin mo ang mga salita na yung napapakinggan sa mga pangangaral dito sa church. Hallelujah. Thank you, Lord. Tulungan tayo ng ating Panginoon sa ating pamumuhay, sa ating mga pagkilos, sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip, sa ating mga pananamita, sa ating mga sinasabi. Hallelujah.
Lord, tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Kailangan namin magbunga, bagong buhay, Panginoon, ang iyong nais para sa amin. Hallelujah. Lord, narito ang aking mga kapatid, tulungan mo sila, tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Hindi mo nais, Lord God, na kami manatili lang na ganito. Hallelujah, na walang bunga, Panginoon Diyos. Yes, we attend church, Lord God, services. Umaten kami, Panginoon, nananalangin na, nakikinig ng mga pangaral, umawit ng mga papuri sa iyo. Hallelujah, kayo natutuwa, Panginoon. Subalit ngayong gabi, aming naunawaan na ang mas mahalaga, Panginoon Diyos, na yung hinahanap sa amin, Panginoon, kayo nagkahanap ng bunga. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami sa aming mga pag-uugali, Panginoon Diyos. Alisin mo, Panginoon, sa aming buhay ang mga hindi karapat-dapat. Baguhin mo ang aming puso, baguhin mo ang aming pag-iisip, baguhin mo, Panginoon Diyos, ang aming labi, Panginoon. Lord, hallelujah, ang aming mga gawin ay ang ayon sa kalooban mo, mga bagay na nakakalugod sa iyo, Panginoon, mga bagay na luluwalhati sa iyo, Panginoon. Praise God. Of my heart, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Tayo magsitayong lahat. Kung haba in heaven, kung haba in heaven, but you, there is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, my heart and my strength, many times a day. But there is one truth, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Purihin, pasalamatan natin pa ang ating Panginoon ay gabi. Ang aming kalakasan, Panginoon, ay Awa Diyos ang nagbibigay ng bunga. Hallelujah sa aming buhay. Tulungan mo, Panginoon Diyos, ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, Panginoon, ang mga mananampalatayang mga Kristiyano na ito, Panginoon. Ngayong gabi, O Diyos, salamat sa iyong mga salita na nahayag at naipangaral. Ngayong gabi, Panginoon, salamat, dinala mo kami, Panginoon, ngayong gabi sa church na aming napakinggan ang pangangaral na ito, Panginoon, ang iyong kalooban, ang iyong nais, Panginoon, ang iyong hinahanap at makapagluluwalhati sa iyo ay bunga, Panginoon, sa aming buhay. Tulungan mong bawat isa, Panginoon Diyos, Lord, sa aming mga struggles, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon Diyos, ang mga dapat naming baguhin, ang mga dapat naming iwanan, ang mga dapat naming bitawan, Panginoon Diyos, ay simulan naming bitawan, alisin, baguhin, simula ngayong gabi. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, ang hinahanap mo sa amin ay bunga ng pagsisisi, bunga ng pagtalikod sa kasalanan, bunga ng pamumuhay sa katwiran, at bunga ng pagbabagong buhay, Panginoon. At ang bunga ay merong ebidensya, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos,
mamuhay kami, Panginoon, hallelujah, na talagang mga tunay na mananampalataya at mga Kristiyano na sumusunod at naglilingkod sa iyo. Pagpalain mong bawat isa, hallelujah, Lord, ito po ang aming panalangin, ingatan mo pong bawat isa sa aming pansamantalang pag-iway-walay at ibalik mo po kami sa susunod na gawain. Ito pong aming panalangin, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Habang bawat isa po ay nakaupo po muna. Hallelujah. Sapagkat si Sister Jewel, kagaya na inyong narinig kanina, ay kanya pong kaarawan kahapon. At salamat sa Panginoon sapagkat pinagpala niya po ang church. Siya po ay naghanda, amen, ng ating pagsasalu-saluhan ngayong gabi. Pag-pray po natin si Sister Jewel.